May I know kung mayroon pong pagbabago sa budget ng Office of the President given na isa rin po sa na-criticize yung increase ng OP budget dun sa ratified version? Yes, as far as the budget of the OP is concerned, yung NEP was followed pero dinagdagan ng 5.2 billion pesos. So humingi kami, after the submission of the NEP, humingi kami sa Congress ng supplemental funds in addition to what we proposed for the OP sa NEP to the tune of 5.2 billion pesos for 2025. After 2025, we will ask for more, bigger, but that will be in the NEP that will be submitted in 2025 for 2026. So in short, sir, retained yung increases sa OP budget for 2025? Retained? No, it's actually an increase over what we proposed originally sa NEP, but to the tune of 5.2 billion. Follow up lang po, how about po yung expenditures sa defense given that we are also facing territorial defense challenges and internal security? Can you give us background on what happened to defense spending? I know that kasi we just received the I know that nabawasan po yung AFP modernization budget from 50 billion sa NEP to 35 billion po ngayon. However, yearly naman po yan, we try to inaabol po natin yan. Kumukuha po tayo sa unprogrammed appropriations for that purpose. Sinabi niyo po na bawasan yung AFP modernization na budget na 35 billion. Ano po ang napasamang project ng big ticket projects ng AFP na napasama po sa 35 billion na pondo? Wala pa yun, no? Meron po kasi tayong proseso to. Meron pong approved na, ano ba yun? Horizon, ano na tayo ngayon? Horizon 3 na tayo. So may listahan po yan ng lahat ng mga kailangan natin i-purchase for the defense sector. So depende po kasi yan kung naikontrata na nung Department of National Defense. So ang ginagawa po nila usually, of course, we have to note that ano po yan, more than 1 trillion yata yung napirmahan na agreement. Tama ba ako, Director? More than 1 trillion. So, because of lack of fiscal space also, naglalagay lang po tayo ng at least 50 billion, now 35 billion. So, nire-prioritize po ng Department of National Defense kung ano yung babayaran nila. Kasi medyo may proseso din po ang procurement ng defense equipment and Just to give us an idea, gaano po ba naging kabusisi si Pangulong Marcos doon sa budget proposal? Kabusisi, gaano niya talaga binantayan, hands-on, binantayan ni Pangulo yung budget proposal after na dumaan sa BICAM? Maybe I will be the one to answer that. Yes, sir. I assume as Executive Secretary 3 months into his administration. And I have been here since then. No? That was September, last part of September 2022. Mabusisi si Presidente mula sa umpisa. I can give you that assurance that the President is very focused, very prudent, Ilocano eh. And I am quite happy to make that note, no? to give that note, because he always says, what do we do with this? This is something that we cannot allow yet because we have lack of funds or etc. So that is what motivates him. Maybe people do not see how he works, but he works very much way into the night and early morning. Follow up, sir. Sorry po. So yun mga idol, pirmado na nga yung 2025 budget. Napirmahan na po ni Pangulong Bongbong Marcos. At ang nadagdagan po mga idol ay yung budget ng Pangulo ay nadagdagan po, nagiging 5.2 billion na po. Yung nadagdagan po ang budget ng Pangulo. At ang yung budget ng EAP na modernization na 50 billion, ginawa po nilang 35 billion na lang, nabawasan po. Nabawasan po yung para sa EAP na modernization nila, binawasan. Kawawa yung mga EAP natin. Paano nila harapin yung mga hamon sa Pilipinas? Wala na yung budget nila, binawasan. Yung 50 billion ginawang 35 billion. Paano na lang yan? Paano na ang gagawin nila pang dagdag sa kanilang mga kagamitan? Tapos yung DPWS binawasan doon ng 26 billion. Pero yung AKAP nandoon pa rin, hindi po tinanggal. Ganun po mga idol. Pero yung sa OVP budget nga wala malang galaw, hindi po dinagdagan, napakaliit po. Pero sa Office of the President,
sa presidente po na budget ay dinagdagan po, nilakihan po, at hindi lang po ngayong taon kundi lalaki at lalaki pa po yan sa sunod na taon. Yun po ang sabi. Ganun po mga idol. Kaya akap, yakap pa na sa mga akap, pasado na pong akap. Yun ang mga idol. Nakakalungkot yung UBP, napakaliit ng budget, na grabe yung pagtatrabaho ng UBP, kung saan saan nakarating para makaabot ang mga tulong galing sa Vice of President, na galing sa Office of the Vice President. Pero yung pundo o budget nila sobrang liit. Buti pa ang Pangulo ay nilakihan po, dinagdagan pa po. Tapos yung sa mga AFP binawasan din po. Pero yung PhilHealth talagang hindi po talaga. So yun lang mga idol. Yun lang yung babalita ko sa inyo, na ayun nga, pirmado na nga ni PBBM yung budget na 2025. At sa kanyang budget sa Pangulo na dagdagan, nabawasan ng EEP, nabawasan ng DPWH ng 26 billion, pero ang akap na 26 billion ay pasado. So yun mga idol, kaya kung bago lang kayo sa channel ko, sana kalimutan mag-subscribe mga idol, at i-like na rin ang video. Maraming salamat sa inyo mga idol. Solid Duterte po tayo mga idol. Ingat po kayo. God bless po sa inyo.